Paano mag-testing ng capacitor, electrolytic capacitor, yung open, yan o. Yan, walang deflection. Wala. Analog ang ginamit natin. Ngayon, gumamit tayo ng ESR meter. Yan o. Wala din, hindi din siya nag-deflect. Yan, walang deflection. Ngayon gumamit tayo ng capacitance meter dito. Yan, wala din siyang reading, 0. Ibig sabihin open ang capacitor na ito. Wala na. So ngayon mag-testing tayo ng short na capacitor. Yan, tingnan nyo ang reading niya. Sa analog yan, analog na ohmmeter. Ngayon gumamit tayo ng ESR meter. Pansin nyo kanina sa analog may deflection siya, short na yun. Ngayon nag-deflect pa rin siya. Tapos umilaw ang indicator dito, short din sa ESR. Ngayon gumamit tayo ng itong digital na capacitance meter. Yan, tingnan natin ang reading. Wala siyang ma-reading. Hindi siya kasi short na, wala nang reading. Hindi na mapansin natin ang reading pag short na. Yan ang pag-testing ng capacitor na short na capacitor. Ngayon mag-testing na naman tayo ng leaky na capacitor. Paano siya malaman natin na leak na? Itingnan nyo ang pointer. Yan, hindi na siya bumabalik sa 0. Sa ohmmeter yan, or multimeter. Sa ohmmeter ang gamit natin. Ngayon gumamit tayo ng ESR. Paano natin malaman ang leak na capacitor, ang leak na electrolytic capacitor? Gamit tayo ng ESR meter. Yan, parang lumagpas siya sa good. Ngayon gumamit tayo ng leak na yan. Gumamit tayo ng itong digital na capacitance meter. Yan ang reading niya. Sa halip na 470, yan, napakataas na ng reading niya. Yan ang leak na yan.